Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19. Sa ebanghelyong ito ay isang tagpo na kung saan si Jesucristo ay papuntang Jerusalem at siya ay dumaan sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Sila ay tumigil sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang naglalakad ang 10 ketongin, silang lahat ay gumaling at luminis. At nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At ang taong ito, ang kaisa-isang bumalik, ay ang Samaritano. Kaya't sinabi ni Jesucristo, "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" Tanong ni Jesus, "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang mga ketongin sa kasulatan ay hindi maaaring pumasok sa mga nayon o bayan. Sila ay kadalasang makikita sa labas, sa mga liblib na lugar, sa mga disyerto. At kapag may daraan na mga tao o may mga tao sa paligid na yun, kailangan nilang tumayo ng malayo at kailangan nilang sumigaw at sabihin sila ay marumi upang hindi sila malapitan ng ibang tao. Baka ang mga taong ito ay mahawaan ng ketong. Kaya ito nga naman ang ginawa ng 10 ketongin na ito. Sa may kalayuan ay sumigaw na sila. Ngunit ang sigaw nila ay hindi pagsigaw na sila ay marumi, sapagkat nakikilala nila ang dumarating. Ito ay si Jesus ang Panginoon. Kaya nakikita nila ang pag-asa na narito ang isang makapangyarihan na kaya silang alisin sa kanilang kalagayan. Kaya silang pagalingin sa kanilang mga ketong. Kaya nga sumigaw sila, "Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Walang sinabi si Jesucristong ibang bagay, kundi inutusan niya silang lumakad na sila at magpatingin sa mga pari. Sa Biblia at sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pari ang nagsasabi kung ang isang tao ay may ketong, marumi at kailangang ilabas ng nayon. Ngunit ang pari rin ang nagsasabi na ang tao ay magaling na. Maari na siyang bumalik sa nayon, sa syudad. Maari na siyang makasalamuha muli sa mga tao. Kaya ito ang utos sa kanila ni Jesucristo. At ang mga taong ito, ang 9 ay mga Hudyo. At sila ay pupunta sa Jerusalem upang doon magpatingin sa mga pari, sapagkat naroon ang mga pari at doon lamang ipinapahayag kung sino ang magaling na at kung sino ang marumi pa. Ngunit habang naglalakad sila, ang isang may ketong at ito ay Samaritano, siya lamang ang nakapansin na siya ay magaling na. Siya lamang ang nakapuna na siya ay magaling na. Kaya nga, nagbalik siya agad kay Jesucristo na nagpupuri sa Diyos. Ngayon, kung iisipin natin, bakit siya lamang ang nakapuna? Sa 10 may ketong, siya lamang ang nakakita at nakapuna na ang ketong niya ay wala na. Sapagkat ang taong ito nga ay isang Samaritano
At ang Samaritano ay itinuturing ng mga Hudyo na marumi. Kahit nalinis na siya sa ketong, hindi pa rin siya maaaring pumaroon sa Jerusalem. Hindi siya tatanggapin doon. Kahit malinis na siya sa ketong, ang tingin ng mga Hudyo sa kanya ay marumi pa rin. Kaya nga, naglalakad man siyang kasama ng 9 na may ketong pa. Itong Samaritano, alam niya na wala naman siyang pupuntahan. Hindi siya maaaring humarap sa pari. At wala ring magdedeklara o magpapahayag na siya ay malinis na. Kaya nga, maaari nating sabihin habang naglalakad, nag-iisip-isip siya. Tinitignan niya ang kanyang sarili, ano ang kanyang gagawin, saan siya pupunta, dahil sigurado pagdating sa pintuan ng siyudad ng Jerusalem ay hindi na siya makakapasok. Kaya nga habang nag-iisip siya, habang pinagninilayan niya kung ano ang kanyang gagawin, siya lamang yung binigyang inspirasyon ng Diyos na makita na totoong siya ay magaling na. At ang dapat niyang puntahan ay hindi ang mga pari sa templo. Ang dapat niyang patunguhan ay yung nagpagaling sa kanya. Ang dapat niyang papurihan ay ang Diyos na nagbigay ng kagalingan sa kanya sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga sa 10 may ketong, siya lamang ang totoong bumalik. Kahit hindi niya nalalaman, ang Samaritanong ito ang tanging naparoon sa pinakapunong pari. Sapagkat sa sulat sa mga Hebreyo, mababasa natin na si Jesucristo ang pinakapunong pari. Kaya nga hindi niya man napapansin, hindi niya man alam, siya ay tumutungo sa tunay na pari. Hindi siya makakaparoon sa templo, hindi siya tatanggapin doon sapagkat siya ay marumi. Ngunit hindi niya alam, siya ay patungo sa bagong templo. Sapagkat si Jesucristo ang bagong templo, ang tahanan ng Diyos. Kaya nga mababasa natin halimbawa sa ibang bahagi ng Ebanghelyo kung kailan nilinis ni Jesucristo ang templo. Sinabi niya, gibain ninyo ang templong ito at makalipas ang 3 araw, ito ay itatayong muli. At ang pinatutungkulan niya ay ang kanyang pagkatao, ang kanyang katawan. Siya na ang bagong templo kung saan magkakaroon ng pakikipagtagpo ang tao sa Diyos. Kaya nga ang Samaritanong ito, hindi man niya nalalaman, siya lamang sa 10 may ketong na pinagaling ang totoong pumunta sa tunay na pinakapunong pari at sa bagong templo. Kaya nga, nandoon na siya sa harapan ng bagong templo, si Jesucristo. At doon siya nagpatira pa at nagpasalamat. At hindi niya nalalaman na siya ay sumasamba na. Yung 9 na pinagaling, maaaring mahaba pa ang kanilang paglalakbay bago sila makarating sa mga pari ng Jerusalem, bago sila makatungtong sa templo sa Jerusalem. Ngunit ang Samaritanong ito na itinuturing na marumi ay naroon na sa harapan ng tunay na pari at ng bagong templo. Kaya nga, sa huling bahagi ng Ebanghelyong ito, sinabi ni Jesucristo, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Ang ibig sabihin, dito ni Jesucristo, ang mga taong may totoong karanasan sa pag-ibig ng Diyos ay mga taong mayroong pusong nagpapasalamat. Ang buhay nila ay isang pasasalamat. At ang taong nagpapasalamat ay palaging isang taong nagpupuri. Ang taong palaging nagpupuri sa napakaraming mabubuting bagay na ginawa sa kanya ng Diyos ay isang taong sa tuwina ay nagagalak. Siya ay masaya. Kaya nga, ito ang ginawa ni Jesucristo sa Samaritanong ito.
Tinanggap niya ang Samaritanong ito. Inibig at minahal niya ang dayuhang ito. Nilinis niya ang karumihan ng taong ito. At sa harapan ni Jesucristo, narinig ng taong ito ang tunay na kahulugan kung bakit siya pinagaling. Sapagkat sinabi ni Jesucristo, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang ibig sabihin ng ebanghelyong ito, si Jesucristo bilang tunay na punong pari ay inihayag na siya ay magaling sapagkat kailangan niyang marinig ito. Wala siyang pagkakataon at imposible sa kanyang marinig ito mula sa bibig ng mga pari ng Jerusalem. Wala siyang karapatan doon. Ngunit nasa harapan siya ngayon ng tunay na punong pari at inihahayag, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. At ito ang susi, ang salita sa ebanghelyong ito upang maunawaan natin ang lahat. Ang salitang pananampalataya. Ang salitang pananampalataya, ang pananampalataya ng Samaritanong ito ang nagpabalik sa kanya kay Jesucristo. Ang pananampalataya ng taong ito ang lumikha sa kanya ng pasasalamat kay Jesucristo. Ang pananampalataya ng taong ito ang nagtulak sa kanya na purihin ang Diyos na pinagaling siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay isang malakas na mabuting balita para sa ating lahat ngayon. Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na tignan ang maraming sugat, ang maraming karumihan, ang maraming kamalian, ang maraming kahinaan, ang maraming kasalanan na nangyari sa ating buhay. At kung paano tayo pinagaling ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya. At ang pananampalataya ng mga may ketong o ng Samaritanong may ketong ay naihayag noong sabihin nila kay Jesucristo, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ang taong may pananampalataya ay lumalapit sa Diyos, sumisigaw, nananalangin at humihingi ng kanyang awa at habag. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Kami ay inyong pagalingin. At kung ating makita ang napakaraming pagkakataon, ang paulit-ulit na pagpapagaling sa atin ng Diyos, ngayong araw na ito ay lilikha sa atin ng isang pusong nagpapasalamat. At ang pusong nagpapasalamat ay isang pusong nagpupuri. At ang taong may papasalamat, pagpapasalamat at pagpupuri ay isang taong puno ng kagalakan. Kaya nga, tayong lahat ay nilikha ng Diyos upang magalak sa piling niya. Sa araw na ito, tayo ay gustong gawing maligaya ng Panginoon. Dahil ang nais niya, tayo ay araw-araw na bumalik at manumbalik sa Kanya para magpasalamat, magpuri at magalak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.